video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, hirap na kaming makaround to ni Mister. Ano po ang dapat gawin? Noon naman, kayang-kaya namin. Alam niyo po, noon kasi possible na medyo bata pa tayo. Kaya ang refractory period is mas maikli pa. Ano po ang refractory period? Yan po ang kadalasang dahilan kung bakit hirap ng maka-round 2 ang mag-couple. Dahil mas mahaba na po ang refractory period as we age. Refractory period po ay pagitan. Kunyari, ikaw ay nakatapos sa unang pagkakataon, then may pagitan yon bago uli masundan. So normal po sa mag-couple, lalo na kung medyo bata pa at bagong-bago pa sa relasyon, na mabilis yung refractory period nila. Around few minutes, pwede na uling pumangalawa ang lalaki. But as we age, of course, humahaba po yan ng 12 hours up to 24 hours bago uli magkaroon ng pangalawang bakbakan. Minsan naman, kahit medyo may edad na or matagal na sa relasyon, pero mas sagana pa rin, matibay pa rin ang kanilang bakbakan dahil depende rin po iyan sa diet or sa lifestyle ng mag-couple, especially kay Mister. Kaya very important po na nami-maintain natin ang healthy lifestyle with regular exercise and stress management. Madalas kasi yung tatlong factor na yan po ang nakaka-apekto kung bakit hirap nang makatapos sa pangalawa. Okay, number 1 tip na pwede nating magamit, baka sakaling umepekto, magbago ka ng position. Kung dun sa una, may iba-iba kayong style na ginawa ni Mrs. at ni Mr. Kaya naka-round 1 kayo. This time, sa susunod na bakbakan, ibahin nyo naman yung style ninyo. Mag-experiment kayo ng iba-ibang style ninyo dyan sa kama. Siyempre, yung mga angle na yon na tinamaan dun sa unang round ninyo ay nakiliti na yon. Bakit hindi nyo i-experiment this time na ibahin ito para ibang angle or ibang areas naman yung tamaan? Once na iniba ninyo yung mga position ninyo. Make sure lang na nandun pareho yung interest ninyo sa mga gagawin ninyo. Number 2, take a break. Huwag ka naman masyadong mabilis. Pagkatapos nyong makaisa, magkaroon naman kayo ng break. Para saan yung break na yan? Of course, para makarecover yung katawan ninyo para sa susunod na bakbakan. Huwag agad sundan kasi possible talaga na si Mister ay hindi makatapos. Another thing, kung ayaw mo naman magkaroon ng break, gusto mo tuloy-tuloy, okay, pwede rin naman yan. Siguraduhin mo lamang na magbigay pa kayo ng mas maraming time and effort sa foreplay. Pero, dapat walang pagpasok muna diyan sa kuweba mo kasi dapat mag-focus muna kayo doon sa paglalaro ng katawan ninyo para mas mag-build na naman yung arousal gradually at mas mapahaba or maprolong ninyo. Huwag mong madaliin si Mister o si Mrs. na birahin ka kaagad ng birahin kasi nga baka hindi maging successful. So, take it slow. Mas maglaan kayo ng maraming time sa inyong kissing, sa inyong oral, para mas mabuhay uli yung kiliti sa katawan ninyo at sa isip ninyo. Remember, yung second round, possible na mas mahaba ito bago ninyo maabot ang rurok. Dahil nga sa una, nakatapos na kayo pareho. So sa pangalawa, mas paglalaanan nyo ito ng maraming trabaho. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, this one is very important, practice Kegel exercise. May mga video na po akong nagawa regarding this topic. So, pwede nyo pong panoodin dyan kung ano ba yung Kegel exercise at kung ano yung benefits neto sa katawan ng babae at sa katawan ng lalaki. Itong exercise na po ito ay pang-strengthen or pang-patibay ng pelvic floor muscles nating mga babae at ninyong mga lalaki. Kapag matibay po ang pelvic floor muscles, mai-enhance ang control natin sa pakikipagtalik para mas bumagal yung mabilis na paglabas and mas ma-improve yung stamina. Paano po ba ginagawa ito? So, parang nagpipigil ka lang yan ng ihi. Then, dapat empty. Syempre, hindi ka na iihi. Pigilin mo yung ihi mo ng 1 to 10, then release. Then, ulitin mo yan ng at least 3 to 5 times. Pwede mong gawin yan ng nakahiga, ng nakatayo,
Napakadali po ng exercise na to, kaya pwede nyong gawin ito everyday. Once na napalakas po natin ang ating pelvic floor muscles, easy na po sa atin na makontrol kung makakaisa, makakadalawa, or baka kaya mo pang pangatluhan yan. Depende sa lifestyle. And last one, this is very important, communication. Kailangan na mapag-usapan or madiscuss ninyo with your partner kung ano yung mga needs ninyo para mas ma-ensure ninyo yung mutual satisfaction pagdating sa kama. Every person po ay iba-iba ang natural refractory period. Pwedeng ikaw, minuto lang, pwede ka na naman pumangalawa or mag-round 2. Pwede namang umabot ka ng ilang oras bago uli masundan ito. So, ang ibig ko pong sabihin, yung nag-work sa akin, possible na hindi nag-work sa'yo. Kaya, experimentation is key. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be blessed. Bye!